August 8, 2023, 21 weeks na ako nag-aantay ng vet assess. Sobrang nakaka-frustrate kasi yun na lang yung inaantay ko, as in naka-ready na lahat sa EOI ko or expression of interest. Excited na ako mag-lodge ng EOI kasi August na. So sabi nila maraming invite ngayong August kasi new financial year. So sana dumating na yung vet assess na skills assessment ko this week. Nakaka-stress na yun na lang inaantay ko. Tapos, mag-expire yung COVID visa ko this October. So, nag-hold off ako mag-apply ng bagong visa kasi baka biglang dumating yung vet assess tapos ma-invite ako. So, 22nd of August 2023, finally nakuha ko na yung skills assessment ko. And agad-agad, nag-lodge ako ng EOI. So, sana onti lang yung wait time kasi ano ngayon August, parang malapit na mag-end of August. So, ina-anticipate na mag-change ng rules yung New South Wales or yung mga states in general. Tapos, tsaka sila mag-release ng invites. So, sana in favor pa rin sa akin yung new rules kung meron man. Tapos, ma-invite agad. So, today is the 22nd of September. 1 month na nakalipas mula nung nag-down yung New South Wales na skilled priority list. And 1 month na rin ang nakalipas nung nag-submit ako ng EOI. So, ayun, waiting game pa rin. Sobrang tagal. Sabi nila ito yung pinakamatagal so far kasi usually August nag-release na sila ng list. Tapos nag-i-invite na. Ngayon, pa end of September na wala pa rin. So, yeah, waiting game. Tapos, buti na lang, na-approve ako ng panibagong COVID visa, tapos 1 year ulit hanggang next year, September 2024. Nasaktuhan ko yung pag-apply nung last day na pwede mag-apply ng 1 year para sa COVID visa. Kasi after nun, paglampas sa due date, 6 months na lang yung ibibigay nila. So, buti nakaabot ako. So, ayun, mas okay na may valid visa ako habang nag-aantay ako ng EOI. March 16, 2024. Nag-aantay pa rin ako ng invite. Diyos ko, ilang buwan na, anong petsa na. Nakapag-PTE na ako for additional 20 points and additional 1 year experience nakalipas na rin. So, another 5 points. So, altogether, 95 points. So, sana naman, diba, bago matapos tong financial year na to, sana ma-invite na. Hi girlfriends, my name's Ella and welcome back to my channel. In the early parts of this video, you would have seen yung mga video updates ko about my visa, ganyan. Lalo na sa 190 na visa, which is yung ini-aim ko nga talaga kasi yun yung applicable sa skill ko, which is yung project admin. And yun, yung video updates na yan, parang in the span of mga 1 year, kung final mga waiting game, kumbaga. Today is, July 2024. New financial year for Australia. And usually, new financial year, before and after new financial year, wala masyadong invites, wala masyadong grants, I guess, sa immigration side of things. And then, July, especially 1st of July, kung may changes man sila, dyan nila in-implement, and lalo na sa mga price increase. So, ayun. Update lang sa video na to. I guess a positive thing is that nakapagpasa na ako ng PR application. Yes! Although ang plot twist lang ay hindi siya 190 visa, which is yung pinaghahandaan ko for the longest time. Siya 820 na partner visa. Parang yun yung pinaka plan B, kumbaga, kasi nga nagantay ako till mga mid-June or almost end of June, tapos wala pa akong invite. And most likely, hindi na rin sila mag-invite kasi wala nang natirang allocation for New South Wales na 190. So, wala na yun. And then, like last year, iniisip ko lang, maglalabas sila ng, kung meron man, new rules for New South Wales mga September 2024. Tapos, magsa-start sila mag-invite siguro October or November, ganyan. Tapos, baka unahin na naman nila yung mga healthcare workers, mga teachers, ganyan, like the previous months. So, iba na talaga. Iba yung trend ng invites ngayon. And, unfortunately, wala akong masyadong freedom na lumipat ng state kung para mag-try doon, para mag-try ng 190 visa sa ibang state. Kasi nga,
andito yung partner ko, tapos andito yung work ko na dito sa New South Wales na hindi regional. And ayoko naman iwan yung work ko ngayon kasi nga sobrang okay siya, pay-wise, and then yung team, and then yung benefits, ganyan. So, ayun, medyo limited lang ako sa New South Wales na 190 visa. Sabi ko nga dati, kung ako lang kaya ko mag 190 visa, kung wala akong partner, kaya ko mag 190 visa na application kung Tasmania pa yan, Darwin or Perth, ganyan. Wala akong pake, basta mag-PR lang ako. Kasi 5 years ka lang naman sa regional state, tapos pwede kang lumipat kahit saan mo gusto. So yun, yung mga ganong insight kung wala akong partner. Pero yun nga, medyo limited ako at this point in my life, and ang current visa ko mag-expire kasi sa first week of September. So kung aantayin ko pa yun, parang magtataas lang yung partner visa ng yung fee kasi nga mahal na nga ngayon, 'di ba? So baka magtaas pa lalo. Yun, yung mga thoughts ko, yung mga winay namin na factors. Hindi siya ideal for me kasi mas mahal yung partner visa kaysa sa 190 visa. And kalakip sa partner visa yung real talk, judgment ng lalo na mga kapwa Pinoy. Yan yung feeling ko, inaano ko talaga, iniiwasan ko, kaya 190 visa yung tinatry ko sa simula pa lang. And gusto ko siyang makuha yung PR ko na sarili ko lang, 'di ba? Parang ano na yun, pride na lang sa akin na ginawa ko to ng mag-isa ko. Yung ganon. And ayun, tsaka nga yung culture natin, medyo culture ng Pinoy medyo judgmental. Real talk. So yun, kaya ko siya iniiwasan hanggat kaya. Pero at this point, parang medyo yun na talaga yung last option. Kasi parang hanggat di ako PR, hindi ako makakapag-plan na bumili ng bahay, ganyan, mag-settle down, yung mga ganong talaga, long-term na planning. Kasi nga, hindi ka pa permanent dito eh. So, alam mo yun, parang may hindi pa talaga 100% sure. So, ayun, nagpasa ako ng application 3rd week of June, ganyan. Tapos, ayun, as expected, nagtaas nga yung fee ng partner visa and all other visas mga 1st of July. Yung yung student visa nagdoble, parang from 700, actually more than double, from $700 naging $1,600 na siya. Then yung partner visa nagtaas siya ng mga by $400 or $500 ata. Hindi ko pa sure kung final na yung fee na nakita ko. Gusto ko lang kayo i-update in my PR journey. I think yung 820 or /800 kasi dalawang visa yon na babayaran mo sabay. Yung temporary tsaka yung permanent. Anyway, gagawa ko ng separate vlog sa mga requirements na pinasa ko and fees na related dun sa visa and yung visa fee and all that. Kasi DIY lang yun. Medyo detailed yung yung mga requirements na pinasa ko. So, wait ko muna ma-approve before ko siguro i-share yung mga requirements para, diba, foolproof. Yun, tsaka, iniwasan ko rin na mag-partner visa kasi, medyo intrusive. Parang, first of all, hindi lang requirements ko yung ipapasa, parang requirements din ang partner mo, diba, or documents din. So, hanggat maaari, ayokong i-involve, ganyan, kasi nga, ko naman to, requirement ko to sa sarili ko and para makastay dito sa Australia, mga ganong pride. Pero ayun, kung gusto namin na mag-plan long term, siguro yun na talaga yung last resort. Kasi nga na ngayon, July, less than 2 months na lang yung matitira sa visa ko ngayon. Parang active pa yung 408 visa ko. Tapos after ma-expire nun, mag-a-activate na yung bridging visa. And then, so far, yung processing times ng 820, mga nasa more or less a year. Depende sa case mo. Fortunately, nakabook ako ng medicals agad. Parang, less than 2 months na wait time. Less than 1 month na wait time. So, mga mid-June ako nag-apply. May medical ako na nabook na first week of July. So, okay na yun. Okay na rin. Hindi siya ideal for me, I guess. Kasi nga, gastos, tsaka yung extent ng documents na kailangan mo i-provide. Pero, grateful din ako na parang at least, nakapasa na ako ng for PR application.
Tapos nagpasa na rin ako ng interim na Medicare na application kasi kapag partner visa yung in-apply mo, eligible ka na for Medicare na interim or temporary. So yun, in-apply ko na siya. Parang ano siya, one major thing in your life na hindi mo iisipin, parang at the back of your head. So, grateful din ako. Grateful din ako sa support ng partner ko and all that. And we're fortunate na meron kaming funds for the visa fee kasi may ano naman kami talaga, may regular savings for long-term plans and major expenses. So, if you want me to share more of the experience or yung partner visa documents and all that, let me know in the comments below or if you have any other questions. But yeah, that's it. I guess it's good news overall. Finally, nakapasa na ako ng PR application. Ano na lang, waiting for the decision. And sana approve naman. Medyo mahaba-habang wait time siguro to. Siguro mga 1 to 2 years before the actual permanent visa. So yeah, that's it for this video. Thank you sa lahat ng mga nanonood sa mga visa updates ko, sa mga nagsishare ng experience nila living here in Australia sa mga iba kong videos. And yeah, kung may tanong kayo, just let me know in the comments. So that's it for this video and I'll see you on the next one. Bye!